Alam mo ba na ang pagkakasulat ng kantang Hey Jude ng bandang Beatles ay dahil sa isang masakit na pangyayari sa buhay? Noong 1968, itong si John Lennon at ang asawa niyang si Cynthia ay nagkahiwalay dahil sa issue ng pagkakaroon ng affair itong si John Lennon sa kanyang bagong girlfriend na si Yoko Ono. Sa madaling sabi ay iniwan niya ang kanyang asawa at anak. Nang mga sumunod na buwan ay naisip nitong si Paul McCartney na dumalaw sa 5 taong gulang na anak nitong si John na si Julian para kumustahin nito at syempre ang nanay nito, ang asawa ni John Lennon na si Cynthia, na naging bahagi din naman talaga ng Beatles social circle bago pa man sila sumikat ng husto noong bandang 1963. Kaya naman natuwa itong si Cynthia sa pagbisita sa kanila nitong si Paul McCartney, lalo na't syempre nakakaramdam sila ng kalungkutan sa mga sandaling iyon. Habang papunta sa biyahe, sinasabing na isulat ni Paul ang kantang Hey Jude na may original talagang pangalan na Hey Jules, kung saan ang intensyon niya kung bakit niya ito isinulat ay para may comfort sana ang batang si Julian Lennon gamit nga ang lyrics ng kanta dahil nga sa paghihiwalay ng mga magulang nito. Binago na lamang ang pamagat nito na mula sa Jules ay ginawang Jude dahil mas maganda raw pakinggan ang Jude. Ang kantang ito ay nagbibigay kasi ng positive outlook sa kabila ng malungkot na sitwasyon. At sinasabing ang kanta raw na ito ay hindi naman naging ganong ka-big deal kay John Lennon. At ayon pa nga mismo sa kanya ay napakaganda raw ng lyrics nito. Kahit pananalikha ito dahil sa kanya. Parang ang awkward, di ba? At ayon naman dito kay Paul McCartney sa interview sa kanya, ay lagi raw sumasagi sa kanyang isipan itong si John Lennon sa tuwing kinakanta niya ang Hey Jude. Ang kantang ito ay isa sa mga massive hit ng bandang Beatles, kung saan ay nag-number 1 hit ito sa napakaraming bansa. Naging top-selling single sa US, sa UK, sa Australia at sa Canada. At 9 weeks naman na number 1 sa Billboard Hot 100 at sa US top charts, kung saan ay 9 na taon nang lumipas bago nabura ang mga record na ito. Ang kantang ito ay nakabenta ng halos 8 milyong kopya at sinasabing isa sa greatest songs of all time. Alam mo ba na isa sa mga tumatak na ginawa ng bandang Beatles bilang paglaban sa racism ay ang hindi nila pagtugtog sa isang event sa Jacksonville, Florida, kung saan naka-schedule silang tumugtog. Kaya nga lang ang audience dito ay segregated. Pag sinabing segregated ay may kinalaman nito sa lahi. Dahil pinaghihiwalay dito ang mga tao depende sa kanyang lahi. Sa panahon kasing iyon sa kasikatan ng Beatles bandang 1960s, ay nagpapatuloy pa rin sa Amerika ang tinatawag na segregation. Ito yung pag-uuri nga ng lahi. At sa concert nga na sana'y pagtatanghalan nila, ay nakahiwalay dito ang Black American audience sa mga White American audience. Sa pagsampa nitong si John Lennon sa stage, ay sinabi niyang hindi sila magpe-perform sa ganong klaseng audience, sa segregated audience. At ang pangyayari ngayon ay sinasabing ang kauna-unahang pagpapakita ng Beatles ng pagpapahalaga sa karapatang pantao. Ito'y bago pa man ng stand nila sa Vietnam War. Dahil doon ay marami ang humanga sa Beatles at nagbukas pa nga iyon para maging maigtim ang paglaban sa racism sa buong mundo. Samantala, noong bandang 1963 naman, ang Beatles naman ay pumirma sa isang 3-film deal movie production company, ang United Artists. Ang una nilang naging pelikula dito ay isang comedy mockumentary, ang Hard Day's Night, at sinasabing ito ay naging successful. At agad naman itong nasundan ng pelikulang Help, na sinasabing parody ng mga James Bond movies. At ang kwento ay tumakbo sa kanilang pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan may nakilala silang isang kulto. Pero ang nasabing ikalawang pelikula na Help ay hindi gaanong kumita o ikukumpara sa unang pelikula na A Hard Day's Night. Sa mga pagkakataong iyon ay malapit nang maghiwa-hiwalay ang Beatles. Pero bago pa man sila maghiwa-hiwalay ay meron pang isang pelikula na kanilang gagawin. Pansamantala noong 1967, ang Magical Mystery Tour ay nilikha pero hindi ito ipinalabas sa big screen, kung hindi sa isang television station lamang, ang BBC. Ito'y dahil hindi raw kinaya ng United Artists ang bayad sa Beatles. Gayon din naman noong 1968
ang animated adventure na Yellow Submarine ay hindi rin kinaya ang talent P ng Beatles. Kaya naman kung mapapansin natin na mula simula hanggang sa matapos ay hindi natin makikita ang Beatles kung hindi isang animation lamang. At sa animated voice naman ay pumalit sa boses ni John Lennon ay ang kilalang stage actor na si John Clive. Samantala kay Paul McCartney naman ay ang comic actor at ang bumida sa Keeping Up Appearances na si Jeffrey Hughes. Sa totoo lang, ang kontrata ng Beatles sa United Artists ay kinakailangan daw ay nakikita sila sa screen o nag-a-appear sila sa kabuuan ng pelikula mula simula hanggang sa matapos ito. Ito ay dahil nga sa laki ng ibinabayad sa kanila. Biruin mo isang pelikula, mula simula hanggang sa matapos nakikita mo yung mukha ng bida. Ganun katindi. Samantala nagdesisyon ng Beatles sa kanilang ikatlong pelikula sa United Artists ay gagawin nila ang isang musical. At ito ay musical ng Lord of the Rings, kung saan si Paul McCartney ang gaganap na Frodo, si Ringo Starr bilang Sam na kaibigan ni Frodo, si George Harrison bilang Wizard Gandalf, at si John Lennon bilang Gollum. May mga sabi-sabi rin na gusto raw ng Beatles na ang mag-direct ng nasabing musical film ay ang pamosong direktor na si Stanley Kubrick. Pero sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang nasabing pelikula. Para kay Kubrick, masyadong magarbo ang binabalak ng Beatles sa pelikula. At mismong si Tolkien, ang writer ng Lord of the Rings, ay hindi rin pumayag dito at hindi niya ibinenta ang rights ng kanyang kwento. Ito'y dahil itong si Tolkien ay allergic o ayaw sa mga modern music. Ayon nga ang nililikha ng bandang Beatles. At bukod sa ang pelikula ay hindi na rin natuloy, ay dito na rin dumating ang pagkakataon na nagkahiwa-hiwalay na ang Beatles. Alam mo ba na itong si Mark David Chapman na siyang pumaslang kay John Lennon ay isang paranoid schizophrenia o masasabing may sakit sa pag-iisip. Itong si Mark David Chapman ay isa talagang tagahanga ng Beatles. Ginagaya niya rin ang mga image na ito at nagpalagay pa nga siya ng bangs. Ito'y nung bandang kabataan niya. Kaya nga lang itong si Mark David Chapman ay gumagamit ng psychedelic drugs. Pero dumating ang punto na nagtapos ang paghanga niya sa Beatles. Ito'y nang minsang sabihin ni John Lennon na mas popular pa sila ay Jesus. Doon ay nabad trip itong si Chapman sa grupo. At dahilan para ibenta niya na rin ang kanyang mga koleksyon ng Beatles. Hindi niya rin nagustuhan ng Imagine na kanta nitong si John Lennon. Kaya naman binago niya ang lyrics nito. At ginawa niya itong Imagine John Lennon Was Dead. At doon ay na-obsess na nga itong si Chapman. Kaya naman noong December 8, 1980 sa Dakota Apartment Building sa New York City, kargado ng .38 revolver at ng isang kopya ng Catcher and the Rye. At dahil din sa tila isang boses na nag-uudyok dito kay Chapman na sa mga pagkakataong yon ay malamang ay nag-hallucinate. Doon ay nagawa niya nang paslangin si John Lennon. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.